Ako ang magdidesisyon. Hindi kung sinong Poncio Pilata nakasampalang ang magdidikta sa akin. Gusto mo bang mag-away tayo, Enrique? Binabalaan kita, Carlota. Huwag ka nang makikipagkita at huwag ka nang makikipagkaibigan kay Socorro. The patient seems to be suffering from hallucinations due to high dosages of medicine she had to take. Kakausapin ko si Christina. Sabihin mo sa kanya na nakiusap ako sa'yo. Dok, ano kung dapat namin gawin? I'll refer you to a psychiatrist. Pwede kong gawin yan, kaso... Pag ginawa mo yan, siya kita kakausapin tungkol sa akin. Habang nagsisikap ako na buhay ng pamilyang ito, nakikita kong unti-unting paglala ng kalagayan ni Bella. Kapatid niya ang nakapatay. Pinaako daw ng nanay niya yung kasalanan ng kapatid niya. Totoo ba yung kwento niyo? Kriminal ako pero hindi ako sinungaling. Kung dalhin ko na lang kayo si Bella sa Manila. Paano yung ina? Baka naman siya masiraan ng ulo kapag umalis kayo. Lola, talaga bang tiyahin ni Ate Cristina si Ma'am Socorro? Kapatid siya ni Fidel, yung asawa ni Soledad. Mama ng kambal, ba't mo naitanong? Hindi kasi, Lola. Parang iba yung ugali niya. Shh! Ano ka ba? Alalahanin mo, kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakasama. Kusa kanyang pinatira dito. Lola, kusa ba yun? Parang napilitan nga lang eh. Kanina nakita ko siya umiiyak ng ganyan. Naku, Lola. Parang hindi talaga totoo. Sheila, masama mahusga ng tao. At saka kahit na anong makita mo, kahit anong marinig mo, huwag kang makikialam. Itikon mo yung bibig mo. Lola naman, gagawin mo pa yata akong bulag pipi at bingi dito eh. Dahil yun ang papel natin dito. Katulong tayo dito. Tandaan mo yan. Katungkulan nating pagsilbihan at hindi pakialaman ang mga buhay nila. Kamusta na ang anak ko? Nawala sa sariling katinuan si Bella. Kung ano-ano na yung nakikita niya, Mama. Palagi daw niya nakikita si Dennis. Christina, bakit mo lang ngayon sa akin sinabi to? Mama, alam ko kung anong kalagayan mo dito. At ayoko nag-iisip ka. Ina niya ako! May karapatan akong malaman kung anong nangyayari sa inyo kay Bella! Ano yan? Pinadala daw po ni Doc na gamot para kay Ma'am Bella. Ipainom daw po natin sa kanya kapag nagising. Ako na. Tulungan mo na lang ang gala mo sa kusina. Magmula ngayon, ako na magpapainom ng gamot kay Bella. Ako, Ma'am. Nasaan siya? Kumuha ka ng doktor, ipagamot mo siya sa Maynila. Ay, paano ka? Ayokong iwan ka dito. Hindi. Hayaan mo na ako, Christina! Hayaan mo na ako! Yung kapatid mo kasi kasuhin mo! Dahil hindi din ako mapapakali pag may nangyaring masama sa kanya. Bella, Iha. Iha, kailangan mong minom ng gamot para gumaling ka. Sige, Mama. Gagawin ko ang lahat. Sige na. Malis ka na. Malis ka na. Punta mo na yung kapatid mo. Kailangan ka niya. Kailangan ka ng kapatid mo. Sige na. Sana. Sige, kakausapin ko muna sa attorney na para bilisan niya yung pag-aasikaso ng kaso niyo. Wala na akong pakialam sa sarili ko. Yung kapatid mo ang intindihin mo.
Good day, Miss Santiago. Christina na lang po. Attorney. Attorney Hilario. Attorney, kayo ho ba ang humawak ng kaso ng mama ko simula pa noong umpisa? Yes, si Socorro Santiago ang kumuha sa akin. Bakit wala pang development ng kaso? Bakit ang tagal umusad? At saka kailan ang hearing, attorney? Attorney, bakit ang tagal? Kumikilos ka ba? Oo naman, Christina. We filed a petition for bail, but sadly it was denied by the court. Bakit? May admission from my mom sa krimen at kilala siya dito. Kaya hindi niya tatakbuhan ng kaso. Meron tayong pwedeng gawin na makatutulong sa mama mo. Pwede tayong mag-file ng motion for reinvestigation. Attorney, pwede naman pala mag-file. Bakit hindi niyo pa ginawa noon? Ang tagal na ni mama sa kulungan. Miss Santiago, kailangan pa rin namin ang permiso nyo. At ang gusto ni Ma'am Socorro na kayo raw po muna ang kausapin. Okay, attorney, this is what I want. Gusto ko ma-fast track ang kaso at parang makalay on whatever grounds si mama sa kulungan. Kung kailangan kong kausapin ang pamilya ng biktima, kakausapin ko for settlement. And I want it ASAP. Excuse me, sir. Hi. I'm sorry to butt in, ma'am, but are you Miss Christina Santiago? Yes. Hi. By the way, I'm Dr. Moran, Arnel Moran. Ako po ang psychiatrist dito sa municipal jail. Now, if it's okay na... Sorry. Excuse me. Hello, Yaya? Christina, umuwi ka na kagad. Bakit? Ano nangyari? Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Bella. Wala dito si Socorro, kaya umuwi ka na. Sige. Bella? Ano nangyari? Paalisin mo si Dennis! Ayoko kay Sigaw siya ng sigaw. Si Dennis daw. Sinubukan siyang pigilan ni Sheila. Kaya lang sinaktan niya si Sheila. Nag-alala ako, baka makalabas siya kung saan magpunta, mapahamak lalo. Christina, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ate, andito si Dennis! Andito si Dennis! Ilayan mo kay Dennis! Bella. Andito si Dennis! Ate, paalisin mo si Dennis! Ah! Kanina pa kita hinihintay. Nandito na ang kakambal niya. Kaya mag-iingat ka. Dahil baka akalain mong siya si Bella.
Inumin mo to para kumalma ka. Sa sandaling pagsasama namin, mukha naman sumasahin at sabik na magkaroon ng kaibigan. Sino yan? Kapatid ko nagtag sa akin, tinatanong ko uuwi ako. Si Bella ay mainggitin at mapag-imbot. Lahat ng meron si Cristina, yun ang gusto ni Bella. Ang makaalis sa Punta de Santiago, ang makapag-aral sa Manila, at ang pag-ibig ni Rafael. Tita, patay na siya! Makakalimutan niya ang lahat ng ito. Liban sa ginawa ni Soledad. Huwag kang kikilos hanggang di ko sinasabi. Bakit hindi mo na lang sila lasunin? Mas mabilis yun. Mas mabilis ka makakapag-giganti. Ang gusto ko, silang dalawang magkapatid ang magkapatayan. Hanggang kailan mo gagawin to? Huwag ako ang tanongin matungkol dyan. Tanongin mo ang sarili mo. Dahil hindi ako nangangailangan sa'yo. Ikaw nangangailangan sa akin. Baba. Meron pa ba siyang ibang nakikita bukod doon sa Dennis na sinasabi niya? Yun lang yung lagi niya nakikita eh. Dahil yun lang yung lagi niya sinasabi sa akin. Hindi niyo man lang ba naisip na ipasok siya sa isang mental institution? Alam mo, banggitin mo nga lang sa akin yung mental institution, parang hindi ko na yata kaya na mailagay ko doon ng kapatid ko. Hanggat maaari, hanggat kaya ko, ako na mismo mag-aalaga muna sa kanya. Matagal na akong asiwa sa kalagayan ko, attorney. Ako nga ang mayor. Pero kung utus-utusan ako ng mga Santiago, para bang isa lang akong taw-tauhay nila. Patay na si Fidel. Kaya dapat putulin mo na rin ang ugnayan mo sa mga Santiago. Sa mga gamot na ibinibigay ng doktor niya ngayon, alam niyo ba to? Nasa akin yung mga reseta pero hindi ko kasi kabisado eh. Dok, anong tingin mo? Alam niyo kasi napaka-unethical sa aming mga doktor na basta-basta na lang makikialam doon sa treatment ng ibang doktor. Mahina na nga ang pundasyon ng mga Santiago. Patay na ang padre de familia nila, si Fidel. Si Soledad naman, nakakulong na. Si Bella at si Cristina na lang. Yun naman pala eh. So what's bothering you? Andiyan pa rin ang lintik na si Socorro. Ang tinik sa ngalangala ko. Alam ko nagbalik siya dito para maghiganti. Hindi lang sa mga Santiago, kundi pati na rin sa akin.
dahil nagpagamit ako sa mga Santiago. Ba't di mo paligpit? Attorney, mahirap ipaligpit si Socorro. Kung ano ang pasya ng mama ko, yun din ang pasya ko. Gusto namin ng second opinion. Sige, ganito na lang ang gagawin ko. Tatawagan ko yung doktor niyo sa ngayon, makikipag-coordinate ako bago ko simulan yung pagsusuri kay Bella. Sige, salamat po. Sige, kain muna tayo. Gusto kong pag-aralan mong mabuti kung paano natin makukuhang legal ang mga lupain ng mga Santiago. Ako nang bahala sa inyo. Bella? Bella, ako si Arnel. Dr. Arnel Moran. Okay lang ba sa'yo kung makikipagkwentuhan ako sa'yo? Andito ako para tumulong. Hello? Christina? Christina? Rafael. Sorry wala na kasi ako ibang matawagan pa. Christina, kahit galit ka sa akin, makikinig ako sa'yo. Oh, Aling Iting! Kumusta ang bentahan ng isda? Po, Mayor, mahina po dahil sa malitang piskil. Ganun ba? Hayaan niyo, Aling Iting. Magpapatawag ako ng press. At kakain ako ng bangus at tilapia sa harap nila. Para malaman na madla na walang fiscal dito sa Punta de Santiago. Salamat po, Mayor. Dinala ko yung mga damit mo at kukunin ko na rin yung mga marurumi mo para malabang ko. Dinala kita ng paborito mong adobong dilaw, oh. Hindi mo naman kailangan mag-abala, Yaya. Dumalaw ka na. Masaya na ako ngayon. Nung pa kita talaga gustong dalawin eh. Kaya lang, maraming kailangang asikasuhin sa bahay. Soledad, ganun pa rin naman ang bahay. Pero parang laging may kulang mula nang mawala ka. Wala naman naniniwala sa akin. Bakit hindi mo ako subukan? Handa naman ako makinig. Si Dennis. Buhay si Dennis. Sino si Dennis? Hindi ko na alam kung ano na mangyari kay Bella. Tapos, si Mama, hanggang ngayon, pa rin dinaw yung kaso niya. Mayor, yung po ba yung anak niyo? Ito nga, si Warren. Naku, poging-pogi, manang-mano po sa inyo. Bola-bola! Kumusta ang benta naman ng itong malikot sa inyo? Ako na pa magbubuhat ito. Ikaw? Ikaw na nga tinutulungan, ang sungit-sungit mo pa. Hindi ako masungit. Ayoko lang nang tulungan mo pa ako kasi hindi naman ako imbalido. Wala naman ako sinabing imbalido ka. Akin na yan. Warren, anong problema? Pa, tinutulungan ko lang po, si Miss. Ganyan ang lingkod bayan. Dapat tulungan natin ang mamamayan. Hindi sila ang tutulong sa atin. Alis na po tayo, Mayor. Hintayin natin si Juan. So,
Ikaw na pala ang bagong tourism officer ng Punta de Santiago. Thanks for your helps, my friends. So, what are your plans for tourism? Well, plans? Marami akong plans sa bahay. Actually, ang bala ko sa mga plans ko, itanim sa buong Punta de Santiago. Roses, santan, at ang paborito kong bandera de Española. Para pumunta ang ating buong bayan at pumunta ang mga turista sa Punta de Santiago. Ay, hindi naman ako nawala eh. Ang kambal ko, kamusta na? Siguro, alam mo na ang nangyari kay Bella. Sabi na sa akin ni Christina. Gusto ko na umuwi eh. Gusto ko na umuwi at gusto ko alagaan si Bella. Pinaril siya ni Mama eh. Bakit siya binaril? Pinatay siya. Pero nakita ko siya eh. Mga ilang beses mo siya nakita? Maraming beses na. Naawakan mo ba siya? Hinawakan niya ako. Bella, naniniwala ka ba sa multo? Hindi siya multo. Nakita ko siya at hinawakan niya ako. O pwede kasing kaya mo siya nakikita kasi lagi mo siya iniisip. Ganun ba yun? Posible dahil siya nga yung lagi mo iniisip kaya nakikita mo siya. Eh bakit si Rafael? Lagi ko naman siya iniisip. Minuto, oras-oras. Pero hindi ko naman siya nakikita madalas. Sino si Rafael? Si Rafael yung taong mahal ko. Siya ang buhay ko. Pero iniwan niya ako. Kailan ka babalik? Babalik rin ako, Bella. May ayos lang. Binalikan niya ako. Pero si ate, pinalayas niya eh. Pinalayas siya ni ate. Dapat andito si Rafael. Gusto ko siyang makita. Dapat andito si Rafael. Sige, Hindi sige. ikaw yung kausap ko. Sige. Gusto ko makausap si Rafael. At ayoko ikaw kausap Bella, ko. sandali. Naiintindihan ko. Maayos naman ang lahat. Soledad, naghihintay ang bahay sa pagbabalik mo. Sige na. Kumain ka na. Rafael, parang hindi ko na yata kaya. Sobrang bigat na eh. Ang bigat-bigat na. Nasaan ka, Christina? Pupuntahan kita. Sabihin mo sa akin nasaan ka. Ano matutulong ko? Christina? Hello? Papuntay mo dito si Rafael dahil gusto ko siya makausap. Sige. Dapat si Rafael. Ayoko sa'yo. Gusto ko kay Rafael. Christina? Hello? Dapat ate nasa ba si Rafael? Ha? Gusto ko nga si Rafael. Ayoko nga sa kanya eh. Gusto ko kay Rafael. Gusto ko siya makausap. Friend, how's everything? Tulungan niyo po ako. Ate, kanina yan. Para sa'yo. Galing kay Rafael ang bulaklak, pero hindi para sa'yo. At gusto mong maranasan din yung soledad, ang hirap na tiniis mo, ganun ba? Oo! Dapat lang! Christina, mahal kita. Si Bella. Akin na si Rafael. Akin lang siya. Ikaw ang mahal ko, Christina.